8 hanggang 12 linggong suspensyon sa regular academic program, yan po ang panukala ng ilang kongresista para tugunan ang problema ng maraming estudyanteng hirap sa reading at mathematics. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa isang pag-aaral ng World Bank, lumabas na siyam sa bawat 10 batang Pilipino na 10 years old ang hindi nakakabasa o hindi naiintindihan ang babasahin na akma sa kanilang edad. Ito ang naisolusyonan ng House Resolution 1805 ni na House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo at dating Negros Occidental 3rd District Representative at ngayon TESDA Director General Francisco Benitez. Panukala nila, suspindihin muna ang regular academic program ng DepEd ng 8 hanggang 12 linggo para mag-focus lang sa reading at mathematics. Based on all assessment tests that we have seen and all studies, surveys, na kailangan talaga natin maggawa ng intervention programs during the regular academic calendar. Hindi na pwede yung after school, hindi na pwede yung summer lang. Nagsasagawa na ang DepEd ng konsultasyon sa iba't ibang sektor tungkol dito. There were some reservations expressed about the suspension of the academic program. However, there was willingness to implement an 8-week program provided that the program is implemented in the first quarter of 2025. Ayon kay Romulo, nais nilang gawin ang 8-week program para sa lahat ng 25 million na grades 1 to 12 students. Pero dahil sa kulang ang mga guro, balak ng DepEd na ipatupad muna ito sa ilang piling grade 7 to 10 students. For the rest of the students po that are not included in the 1.6 million PISA target, we'll reiterate to the field the conduct of remediation classes. Either we pull out students from classes, those students from classes, or we add that time after classes. Pagkatapos ng 8 linggo, magkakaroon ng assessment sa estudyante. Kung hirap pa rin siya sa pagbabasa at sa mathematics, patuloy siyang tutulungan. At kung hirap pa rin, Tutuloy rin sila sa next level, pero pagdating doon sa next level, itutuloy pa rin natin intervention. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.